sa Barangay Love Stories. Habang tumatanda ka, mas natututo kang pahalagahan ang ating kaligayahan. At minsan ay dumarating ang pagmamahal sa pinaka hindi inaasahang oras at pagkakataon. Pero handa ka bang magmahal ng taong mas bata sa iyo ng maraming taon? Dear Papa Dudut, ang sabi nila minsan daw ang tao tumatanda ng paurong. Nakagagawa ng mga desisyon na walang ibang iniisip kung hindi ang mga sarili nila. Kasi nga ang gusto na lamang nila ay maging masaya at mag-enjoy sa buhay nila. Magandang tanghali, Papa Dudut, at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Just call me Martha. I'm 45 years old now at dating guro sa US. Doon na rin ako nakapag-asawa at bumuo ng pamilya. Kaya lang sa kasamaang palad, kakagraduate lamang ng unika iha ko nang mamatay ang asawa ko. At nang magkaroon ng trabaho ang anak ko ay nag-decide na akong umuwi na lamang ng Pilipinas at magtayo ng sariling negosyo. Maayos ang buhay ko sa lumipas na mga taon. Kahit madalas na mag-isa lamang ako, wala naman akong dapat na isipin kung hindi ang sarili ko. Bukod sa maayos naman ang negosyo ay maayos din naman ang buhay ng anak ko sa US. Kaya naman ang mga panahon na yon ay puro pag-i-enjoy na lamang sa buhay ang ginagawa ko, Papa Dudut. Sayaw pa tayo, Mars! Mars! Pahinga muna tayo. Ano? Ang sabi ko, magpahinga muna tayo kasi nangangawit na yung binti ko sa kakasayaw natin dito. Ay, ano ba naman yan, Mars? Sabi ko naman kasi sa'yo, dalasan mo pagsama sa akin sa gym. Gagawin ko talaga nang maabutan ko naman yung kaseksihan mo. Pero sa ngayon, umupo muna tayo kasi sumasakit na talaga yung mga kasukasukan. Ay nako, tara na nga dun sa table. Grabe, Mars! Ang taas pa rin talaga ng energy mo no hanggang ngayon. Hindi may de-deny na hawak mo pa rin yung title na Queen of the Dance Floor. Ay nako, maka-Queen of the Dance Floor ka naman dyan. Totoo naman, Mars. Aba, tinalo mo pa sa pagsasayaw yung mga bagets na humahataw sa dance floor kanina. Ay, mga kulang kasi sila sa exercise, kaya ang bilis nilang mapagod. Kung kasing sipag mo lang talaga ako mag-exercise, nako, baka magkasing sexy pa rin tayo hanggang ngayon. Naalala ko tuloy ng mga kabataan natin. Nagbibilang pa tayo ng mga nanliligaw sa atin. Pero, ikaw ang palaging nananalo dahil hindi hamak na mas maraming nagkakagusto sa'yo. Sino ba naman kasing hindi magkakagusto sa Campus Muse at Queen of the Dance Floor ng batch natin? Ay naku, matagal naman na yun, Mars. At matagal na ring lumipas ang kagandahan ng kabataan natin. Ay, Mars, teka. May nakatingin dito. Papalapit. Hi ladies. Free cocktails nga pala para sa inyo. Wow, free cocktails. Anong meron, Pogi? May special promo kasi kami tonight para sa mga best dancers sa floor kanina. Ay, kasama ba talaga ako dyan o para sa kaibigan ko lang yan? Hoy, Lani, ano ba yung sinasabi mo? Nakakahiya naman sa kanya. Baka mamaya kung anong isipin eh. Naku, ayos lang yon miss. Magaling ka naman talagang sumayaw kanina. I'm Jeric nga pala, isa sa mga DJ sa resto bar na to. Ah, oo, alam ko. Alam mo? Ibig sabihin, kilala mo na siya? Ay, hindi ko siya kilala, pero alam kong DJ siya. Kanina ko pa kasi siya nakikita na tumitingin sa'yo mula dun sa pwesto niya sa booth. Alam mo, Mars, kanina ka pa humihirit ng ganyan ha. Nakakaya na talaga dito kay Jeric. Jeric, pagpasensyahan mo na tong kaibigan ko ah. Ganyan lang talaga yung kakulit.
Ayos lang, miss. I'm Martha nga pala at siya naman si Lani. Nice meeting you, ladies. I guess it's time for you to enjoy the drinks and the night. Thank you ulit dito sa cocktail na binigay mo ha. You're welcome, Martha. See you later. Tama ba yung narinig ko, Mars? Tinawag ka niyang Martha! Ano namang problema doon? Ayun naman talagang pangalan ko. Wala man lang miss, ma'am, o madam. Martha talaga, ang FC ha? Alam mo, Mars, malakas ang kutob ko na type ka ng bagets na yan. Ay, grabe ka naman mag-isip, Mars. Nagbigay lang ng cocktail, type na kaagad ako. Eh bakit naman hindi? Kanina ko pa kaya siya napapansin na panay ang tingin niya sa'yo mula dun sa may DJ booth. Tsaka, aminin mo, yummy si bagets. Oo, pero alam mo namang hindi ako pumapatol sa mas bata pa sa akin, no? Kasi ayokong ako yung mas nag-aalaga pagdating sa relasyon. Malay mo naman, mabago ni bagets ang pananaw mo pagdating sa bagay na yan. Basta, malakas ang kutob ko, mukhang tinamaan sa'yo yang si Jerry. Papadudot, akala ko ay doon na matatapos ang pag-uusap namin ni Jeric dahil umuwi na rin kami noon ni Lani. Pero ang hindi ko inaasahan ay yung makatanggap ako ng tawag mula sa kanya kinabukasan. Kinuha niya raw ang number ko kay Lani nang magkita sila sa may labas ng restroom. Matagal din kaming nag-usap noon sa tawag at ang dami ko na agad nalaman tungkol sa kanya. Dahil may pagkamadaldal pala siyang tao. Nakwento niya na bunso pala siya sa 5 magkakapatid. Siya na lamang ang walang asawa dahil lahat ng mga kapatid niya ay may kanya-kanya ng pamilya. Madalas ng araw siyang tinutokso kapag may family gathering. Hinahanapan ng girlfriend o babaeng pakakasalan niya raw balang araw. Ang sabi ko naman, bata pa siya sa edad niya na 27 noon. Marami pa siyang makikilala, lalo na sa nature ng trabaho niya. Nang sumunod na mga araw ay pinagbigyan ko na rin si Jeric na magkita kami sa labas. Sa isang coffee shop kami nakita. At aaminin ko na lalo akong nagwapuhan sa kanya noong araw na yon. Noong nakita ko kasi siya sa club ay nakasuot siya ng maluwag na t-shirt. Pawis ang mukha at medyo magulo ang buhok niya. Pero nang araw na nagkita kami sa coffee shop nakasuot ng polo shirt, nakaayos ang buhok at walang bahid ng pawis ang mukha niya. Napaka-komportable ng pakiramdam ko noon na kausap at kasama ko siya. Kaya naman muling nasundan ang mga pagkikita namin. Mas naging close pa kaming dalawa hanggang sa tumatambay na rin siya noon sa bahay ko para manood ng movie Papadudot. Ang ganda ng ending ng movie, no? Nagandahan ka kahit parehong namatay yung bida? Oo, kasi namatay sila na pareho nilang alam na mahal nila ang isa't isa. Bihira na kaya ang ganun sa panahon ngayon? Naks, panahon ngayon parang ang tanda mo na. Totoo naman ang sinabi ko. Bihira na mangyari yung mamahalin mo ang isang tao hanggang kamatayan mo. Sa bagay, may punto ka naman. Iba na rin kasi talagang generation ngayon, ano? Karamihan sa mga tao, hindi na sineseryoso ang relasyon. O ayan, mag-ice cream ka na muna. Thank you, Martha. Mukhang masarap to, ah. Ay oo, favorite ko talaga tong ube na flavor. Dito nga palaging nasisira ang diet ko eh. Ay, hindi mo naman kailangang mag-diet kasi hindi ka naman mataba. Akala mo lang yun kasi palaging maluwag ang mga damit na sinusuot. Uy, ang sexy mo kaya nung gabi sa club kung saan kita unang nakita. Maka-sexy ka naman dyan. Party dress kasi yun kaya medyo fit sa katawan ko. Bagay talaga sa'yo kasi lalong lumabas ang kaseksihan mo. Martha, may gusto nga pala akong itanong. Ano yun? Kaya ba hindi ka na nakipagrelasyon mula nung mamatay ang asawa mo? Kasi takot kang hindi seryosohin ang magiging karelasyon mo. At sino namang nagsabi sa'yo niyan? Si Lani? Hindi, hula ko lang yun. Bakit? Totoo ba? Alam mo, hindi naman ako takot pumasok sa relasyon. Siguro sabihin na nating
Sadyang masaya lang ako sa buhay na meron ako ngayon. Wala ka bang namimiss o hinahanap sa buhay na meron ka nung may asawa ka pa? Kaya naman ang ano. Gaya ng taong magpapasaya at magpapakilig sa'yo araw-araw. Minsan, kailangan din ng tao ng konting tamis sa buhay. Kung gusto ko ng tamis sa buhay, anytime pwede naman akong bumili ng ice cream na kagaya nitong hawak ko ngayon, ano? Hindi naman matamis na pagkain ang tinutukoy ko eh. Teka. Jeric! Bakit mo ako hinalikan? I'm sorry. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Ayos lang. Wala namang problema para sa akin yung ginawa mo. Anong ibig mong sabihin? Okay lang na hinalikan kita? Oo. Binata ka naman at matagal na akong byuda. Kaya wala akong nakikitang mali sa ginawa mo. Ibig sabihin, okay lang na halikan ulit kita? Hindi. Ha? Akala ko ba walang problema kasi pareho naman tayong single? Oo, pero ang ibig kong sabihin, mas okay kung ako ang hahalik sa'yo. Papa Dudut, hindi talaga ako attracted sa mga lalaki na mas bata sa akin. Never ako nag-entertain kapag alam ko na mas matanda ako. Ayoko kasi na ako ang nagdadala pero iba ang charm ni Jeric. Kahit halos doble ang edad ko sa kanya ay nakita ko na medyo matured na siyang mag-isip at magsalita. Alam ko rin naman na hindi pera ang habol niya sa akin dahil may kaya rin siya sa buhay. Walang ibang responsibilidad kung hindi ang sarili niya. At ramdam ko na maganda ang intensyon niya para sa akin. Ayun nga lang ay hindi ko alam kung ano na ba ang estado ng relasyon namin noon. Pero ayos lang naman sa akin kasi wala pa rin sa isipan ko na pumasok sa seryosong pakikipagrelasyon. Ang mahalaga sa akin noon ay nag-e-enjoy ako sa kung ano ang meron sa aming dalawa ni Jeric, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nauwi rin po sa relasyon ang namamagitan sa amin ni Jeric. Siya mismo kasi ang humingi ng label at assurance sa aming dalawa. Gusto niya raw kasi na masiguradong wala ng ibang lalaki ang aaligid sa akin. Kahit nga ang kaibigan kong si Lani ay kinikilig noon sa aming dalawa ni Jeric. Sinabi niya na mukhang seryoso daw sa akin si Jeric. Inamin ko naman noon sa kanya ang katotohanan na hindi ako seryoso sa kung ano man ang meron sa amin ni Jeric. Oo, masaya at nag-i-enjoy ako sa company niya. Lalo na at first time kong makipagrelasyon sa mas bata sa akin. Pero wala talaga sa isipan ko na seryosohin ang kung ano man ang namamagitan sa aming dalawa. Pakiramdam ko rin naman noon, Papa Dudut, ay nasa stage si Jeric ng pag-i-explore. Kasama na ang pakikipagrelasyon sa mas matanda sa kanya. Ramdam ko na pareho kami ng hinahanap sa isa't isa. Gusto lamang naming mag-explore at mag-enjoy. At natagpuan namin yon sa isa't isa noon, Papa Dudut. Mabuti naman at sinagot mong video call ko, Mars. Oh, bakit? Akala ko ba kasama mo si Jeric sa birthday celebration ng kabarkada niya ngayon? Oo nga, nandito kami ngayon sa bahay ng kaibigan niya. Eh bakit parang inip na yung mukha mo? Tsaka, bakit parang nasa labas? Nandito ako sa may garden nila eh. Mag-isa ka lang dyan? Oo, sinabi ko kay Jeric na magpapahangin lang muna ako dito sa garden. Nilalamok na nga ako dito eh. Ano ba kasing naisip mo at pumunta ka mag-isa dyan sa garden? Mars, naiinip na ako sa loob ng bahay kasama yung mga kaibigan ni Jeric.
Yung iba sa kanila, ang lakas magyosi. Tapos hindi pa ako makarelate sa pinag-uusapan nila. Ano ba kasi mga pinag-uusapan nila na hindi ka makarelate, Mars? Tungkol sa mga trending na video sa social media. Mga trending na sayaw at kanta. Tinuturuan pa nga nila ako ng dance step. Sabi ko masakit ang binti ko kaya sa susunod na lang. Dapat pinakitaan mo sila ng Martha dance step mo. Ay naku Mars, kung nakita mo lang sila kanina, iba ang mga trip nilang mga sayaw talaga. Hindi carry ng katawan ko. At saka alam mo ba, pati pala size at design ng bra at underwear pinag-uusapan na ng mga bagets ngayon. Ay, talaga ba? Oo, yung isang babae nga ron, kulang na lang maghubad at ipangudngod ang dibdib niya doon sa mga kasama namin. Grabe talaga mga kabataan ngayon, no? Ay naku, sinabi mo pa Mars. Akala ko liberated na ako sa lagay na to Iba pa rin pala talaga yung mga kabataan ngayon. Ay, oo. Ibang-iba talaga sila ngayon kumpara sa atin. Pero, maiba ako. Alam mo, pakiramdam ko, seryoso na yan si Jeric sa relasyon yung dalawa. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Kasi pinakilala ka talaga niya sa buong barkada niya. Hindi ba normal naman yun? Kung kasing edad natin siya, walang espesyal dun sa ginawa niya. Pero dahil malayo ang agwat ng edad natin sa kanya, gusto niya na ipakita sa'yo at sa barkada niya na proud siya sa relasyon yung dalawa. Babe! Ay, Mars, nandito na pala si Jeric. Tawagan na lang ulit kita mamaya, ha? Ay, sige. Mamaya na lang natin ituloy ang tsikahan natin. Bye! Eto, iced tea Thank you, babe. Bakit pala hindi ka na bumalik sa loob? Honestly, medyo naiinip kasi ako Hindi ako makasabay sa pinag-uusapan ng mga kaibigan mo. Ganun ba? Sobrang excited pa naman sila na makabanding ka. Lalo na si Paula, yung nagtuturo ng dance step sa'yo kanina. Hindi ko rin naman kasi masabayan yung dance step na tinuturo niya. Alam mo naman ako, hindi ako ganun sumayaw. Oo, alam ko. Sorry, binida ko kasi na magaling kang sumayaw pero iba nga lang sa mga trip nila. Ayos lang. Pasensya na rin kung hindi ako makasabay sa trip ng mga barkada mo, ha? Pero hindi mo naman kailangang pilitin na sumabay sa kanila Gusto mo ba umalis na lang tayo? Ha? Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Ayoko na sayangin mo yung oras mo dito nang dahil sa akin, lalo na kung hindi ka naman pala nag-e-enjoy. Mabuti pa, manood na lang tayo ng sine. Maaga pa naman kaya siguro may mapipili pa tayo ng magandang movie. Sige, mas gusto ko nga yung idea mo na yan, babe. Sige, ako na lang ang taya ngayon sa movie ticket at popcorn natin. Uy, teka, anong ikaw? Ako ang taya kasi ako ang nagyaya na lumabas tayo ngayon Kaya tara, magpaalam muna tayo sa mga kaibigan ko bago tayo umalis. Papadudot yun ang unang pagkakataon na nakilala ko ang mga kaibigan ni Jeric. Ayoko pa nga sanang sumama kaya lang ay napilitan na rin ako nang medyo magdrama siya sa akin. 3 buwan na rin kasi ang relasyon namin noon at matagal na niya akong kinukulit na gusto na niya akong ipakilala sa mga kaibigan niya. Palagi raw kasi niyang kinagkwento sa kanila at sobrang curious na sila na makilala ko. Kaya naman nang magpa-party ang best friend niya para sa birthday nito ay pumayag na akong sumama para makilala ito at iba pang mga kaibigan ni Jeric. Sa totoo lang, isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ko makipagrelasyon sa mas bata sa akin ay yung mga bagay na kinasanayan nila. Mga party, alak, vape at kung ano-ano pa. Kahit na ilang taon akong tumira sa US ay hindi ako kasing liberated na mga ibang kabataan ngayon. At yung mga kaedad ni Jeric. Hindi rin ako makarelate sa mga pinag-uusapan nila na trending sa social media dahil hindi ako madalas na mag-internet talaga papadudot. Bagay na nararamdaman ko ang pagkakaiba. Sandali lang, babe. Pahinga muna tayo sa pagtakbo. Medyo hinihingal na kasi. O sige babe, sakto. Upo tayo dun sa may waiting shed. Eto, bottled water. Thank you, babe. Pahinga muna tayo ng ilang minuto dito. 2 kilometers na lang naman ang kulang natin Ano? 2 kilometers pa? Oo, konti na lang yun kasi naka 3 kilometers na tayo. Mamatay-matay na nga ako sa katatakbo natin kanina
Pwede naman nating mas bagalan ng takbo mamaya para matapos mo yung running workout natin ngayon. Ay, sige. Ang mahalaga naman matapos ko kahit hindi ganun kabilis, tama ba? Oo, kahit lakad takbo pa ang gawin natin mamaya. Yan talagang gagawin ko kasi baka hindi na ako makapag-gym bukas. Pero alam mo, ang galing mo nga babe. Dati 1 kilometer pa lang tumitigil ka na kaagad sa pagtakbo. Ngayon nakadiretso ka na ng 3 kilometers na takbo. Palakas ka na ng palakas sa pagtakbo, babe. Paano ba naman ako hindi lalakas? Napakahigpit pero napakahati naman ng running coach ko. Naku, yung hati medyo tagilid tayo dyan. Pero yung mahigpit ako na running coach, i-claim ko na yan kasi para sa'yo din naman ng paghihigpit na ginagawa ko eh. Oy, teka, anong hindi kahati? Halos nakahabol tingin sa atin yung mga babaeng naka-sports bra na nadadaanan nating tumatakbo kanina. Akala mo hindi ko napansin yun, ha? Nabilisan lang sila sa pagtakbo natin kaya sila napalingon. Ikaw talaga kung ano na naman yung iniisip mo. Babe, di ba nabanggit mo na mahilig ding mag-jogging si Trish? Palagi nga niya akong sinesenda ng picture niya sa mga fun run na sinasalihan niya sa US. Madalas din siya nagkikwento tungkol sa personal record na nahihit niya sa pagtakbo niya. At natutuwa talaga ako kapag yun ang topic namin dahil alam ko na pinaghirapan niya yun. Nakakatuwa naman at yun ang madalas niyang ikwento sa'yo. Naku, oo. Kaya nga nakahiligan ko rin ang pagtakbo dahil sa kanya. Ngayon lang talaga ako mas sinisipag. Bakit mo nga pala natanong? Wala lang. Iniisip ko lang kung ano kaya ang pwede naming pag-usapan na alam kong pareho kaming makaka-relate sa topic. Anong ibig mong sabihin na topic na pag-uusapan yun ng anak ko? Ang ibig kong sabihin, gusto ko lang na maging komportable siya, nakausap ako. Pag pinakilala mo na ako sa kanya. Abay, bakit mo naman naisip ang tungkol sa bagay na yan? Syempre, doon din naman tayo kasi papunta, di ba? Ipapakilala mo rin ako sa anak mo bilang boyfriend mo. Kasi babe, gusto na kitang ipakilala sa parents ko eh. Plano ko nga na isama ka sa family gathering namin next week para makilala mo na rin ang ibang kamag-anak ko. Ay, teka, hindi ba parang masyado namang mabilis sa mga plano na nasa isip mo, babe? Maglilimang buwan pa lang ang relasyon natin. Babe, kagaya nga ng sabi ko kanina, doon din naman tayo papunta. Ipapakilala mo ako sa anak mo at ikaw naman, ipapakilala ko sa pamilya ko. Kaya bakit pa natin patatagalin yun? Pwede naman natin gawin yun habang maaga pa. Huwag kang mag-alala, mabait ang pamilya ko lalo na si Mami. At sigurado ako na magkakasundo kayong dalawa. Papadudot, nagulat talaga ako nang sabihin ni Jeric na gusto na niya akong ipakilala sa pamilya niya. Nang marinig ko yun mula sa kanya ay kinabahan talaga ako. Hindi dahil sa excitement, kung hindi alam kong gusto ng iba na ang gustong mangyari ni Jeric sa relasyon namin. Papadudot, doon ko naramdaman na mukhang tama si Lani sa palagi niyang sinasabi na seryoso na si Jeric sa kung ano ang meron sa aming dalawa. Oo, may mga oras noon na nagpaplano si Jeric para sa future naming dalawa at gusto niya na sa susunod na taon ay kumuha na kami ng bahay para sa aming dalawa. Gusto niya rin na pagkatapos daw ng kasal namin ay sa ibang bansa kaming mag-honeymoon. At kung sino lang ang dapat na maging bisita sa araw ng kasal. Marami pa siyang mga plano at hindi ko naisip talaga na seryoso siya sa mga bagay na yon, Papadudot. Pero kinakabahan ako ng dahil doon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nagsimula na po akong makaramdam ng pagkailang kay Jeric noon. Para bang nabawasan yung kilig at excitement na nararamdaman ko noon. Oo, at naging masaya ako sa relasyon namin, pero hindi talaga pumasok sa isipan ko na magiging seryoso siya sa akin. Na magiging seryoso kaming pareho. Kaya nga kapag nagtatanong siya kung kailan ko siya ipapakilala sa anak ko, ay umiiwas akong sagutin yon, Papadudot. Dahil wala akong balak na ipakilala siya sa anak ko na halos ilang taon lang ang tanda niya.
Hindi ko rin ma-imagine ang sarili ko na magpapakasal ulit tapos sa mas bata pa sa akin. Doon na po ako nagdesisyon na simulang iwasan si Jeric. Binawasan ko yung mga oras na magkasama kami. Gumagawa ako ng dahilan kapag nag-aaya siya ng date. Sinasabi ko na umalis ako ng bahay at may mga kailangan na ayusin sa negosyo. Napapadalas tuloy noon ang pagdadrama niya sa akin dahil hindi ko sinasagot ang mga tawag niya. Sandamakmak na chat or text message naman ang natatanggap ko mula sa kanya. Hanggang sa isang araw ay hindi ko na siya naiwasan nang bigla siyang pumunta sa bahay, Papa Dudut. Sakto naman na may ine-expect ako na delivery kaya lumabas ako at pinagbuksan ko siya ng gate ng mga oras na yon. Jeric, ikaw pala yung nag-doorbell. Oo, ako nga. Akala ko yung magde-deliver ng in-order ko na makeup sa online. Ganun ba? Baka parating na rin yun mamaya. Pero mabutit pinagbuksan mo na ako ng gate, babe. Pasensya ka na. Madalas din kasi akong wala dito sa bahay. Ayos lang yun. Sabi mo nga, may inaasikaso kang mga papeles na may kinalaman sa negosyo mo. Ganun na nga. Kaya ba hindi mo rin nasasagot yung mga tawag ko? Oo, kasi kapag nandito ako sa bahay, madalas tulog naman ako eh. Nakakapagod kasi talaga yung mga inaasikaso ko sa labas. Tapos ang layo pa ng dinadrive ko pa uwi rito. Bagsak na talaga ako sa kama. Sabi ko naman kasi sa'yo sasamahan kita para may driver ka. Ayoko na rin kasing maabala pa kita. Alam mo kahit kailan, hindi ka naging abala sa akin, babe. Alam mo yan. At alam mo rin na ayokong masyado mong binibigay sa akin ng mga oras mo. May trabaho ka at sariling buhay na dapat asikasuhin. Pero parte ka naman ng buhay ko kaya dapat inaasikaso din kita, babe. Kaya kong asikasuhin ang sarili ko. Hindi ka dapat mag-alala sa akin, Jeric. May problema ba tayo? Ha? Wala naman. Sigurado ka? Jeric, pwede bang sa ibang araw na lang tayo mag-usap? Gusto ko sanang... Kung wala tayong problema, bakit tinatawag mo ako sa pangalan ko at hindi babe? Pwede bang sa ibang araw na lang natin pag-usapan to? Teka nga, Jeric! iniiwasan mo ba ako? Please, gusto ko sana muna magpahinga. Gusto ko lang namang malaman kung ano bang dahilan ng pag-iwas mo sa akin, babe. Kung may nagawa ba akong hindi mo nagustuhan, pwede mo naman kasi akong kausapin Ano? Gusto mo ba talagang malaman, Jeric? Gusto ko ng space. Space? Bakit? Anong nagawa kong mali para humingi ka ng space sa akin? Wala, okay? Wala kang nagawang kahit anong pagkakamali. Gusto ko lang huminga muna. Yung makakakilos ng hindi ko kailangan ipaalam sa'yo yung bawat galaw ko. Babe, kung nasasakal ka lang pala sa ginagawa ko, pwede naman akong mag-adjust. Hindi mo naman kailangan sagutin palagi lahat ng mga chat o tawag ko sa'yo eh. O kung gusto mo, babawasan ko rin ang mga pag-chat o tawag ko. Babe, hindi mo kailangan humingi ng space sa akin. Hindi mo ba talaga nakukuha yung point ko, Jeric? Gusto ko lang namang maintindihan mo na pwede naman nating ayusin to nang hindi tayo lumalayo sa isa't isa eh. Pero space nga mula sa'yo ang gusto ko. Yun ang gusto ko na ibigay mo sa akin. Martha, please. Martha, huwag mo naman gawin sa akin to. Umalis ka na, Jeric. Martha! Huwag ka nang gumawa ng gulo dito. Umalis ka na. At kung pwede lang ha, huwag mo akong i-chat o tawagan. Gusto ko munang matahimik ang mundo ko mula sa'yo. Kaya please lang, layuan mo muna ako. Papadudot ilang araw pa akong kinulit ni Jeric noon hanggang sa tuluyan na niya akong binigyan ng space. Sa totoo lang ay medyo nakahinga ako ng maluwag nang sa wakas ay nagawa kong humingi ng space sa kanya. Medyo nasasakal at nauumay na rin kasi ako sa sobrang kaswitan niya. At hindi ko na rin gusto ang mga planong binubuo niya para sa aming dalawa. Ayoko na siyang paasahin pa, Papa Dudut. Ayoko nang isipin niya na pareho kaming seryoso sa relasyon naming dalawa.
Hindi ko naman kasi talaga alam na aabot sa puntong gusto niya akong pakasalan sa hinaharap. Nabanggit niya pa nga noon na kung hindi ko na raw siya mabibigyan ng anak, ay pwede naman daw kaming mag-ampon at sigurado daw siya na magiging mabuti pa rin kaming mga magulang. Yung mga plano niya na yon ay wala sa mga plano ko para sa sarili ko. Kaya bago pa mas lumalim ang nararamdaman niya para sa akin ay tinapos ko na ang namamagitan sa aming dalawa, Papa Dudut. Martha, pwede ba tayong mag-usap? Mars, hintayin na lang kita sa parking para makapag-usap muna kayo ni Jerry. Sige, Mars. Tungkol saan pa bang gusto mong pag-usapan natin ha, Jeric? Siyempre, Jeric, hindi pa ba malinaw sa'yo ang lahat? ang alin ba, Martha? Humingi ka lang naman ng space sa akin, di ba? At binigay ko yun sa'yo. Siguro naman oras na para ayusin na natin tong dalawa. Wala na nga tayong dapat ayusin. Hindi mo pa rin ba talaga nakikita yun? Pero ano ba talagang nagawa kong mali, Martha? Bakit bigla na lang gusto mo nang tapusin ang relasyon nating dalawa? Dahil alam kong wala nang patutunguhan tong ginagawa natin. Itong relasyon natin. Paano walang patutunguhan? Martha, seryoso ako sa'yo. Alam mo yan. Mahal kita. Mahal na mahal. Hindi kita mahal. Anong sabi mo? I'm sorry, pero kailangan na nating tapusin ang lahat sa ating dalawa. Sorry kasi nakikipag-break ka na talaga sa akin? Sorry kasi hindi mo ako mahal? O sorry kasi kahit kailan hindi mo naman talaga ako minahal? Martha, minahal mo naman ako, di ba? Sabihin mo sa akin. Minahal mo ako, di ba? Baka naman pwede nating subukan na ayusin to. Promise, mas magiging maayos din akong boyfriend sa'yo. Susunod ako sa lahat na sasabihin mo. Ibibigay ko sa'yo lahat ang gusto mo. Martha, please. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo naman gawin sa akin to. Jeric, I'm sorry talaga pero hindi ko na kayang ituloy pa yung relasyon nating dalawa. Ano bang kailangan kong gawin? Gusto mo bang lumuhod ako sa harap mo? Eto! Gagawin ko para lang balikan mo ako! Ito! Jeric, ano ba? Huwag kang lumuhod! Intindihin mo na lang sana yung desisyon ko. Ayoko na mas masaktan pa kita kaya ginagawa ko to. Mahal kita, Martha. Hindi ko kaya mawala ka sa akin. Hindi ko kaya. Please naman. Please ayusin naman muna natin to. Sorry, Jeric. Pero wala na talagang pwedeng ayusin sa ating dalawa. Sorry. Taalis na ako. Kailangan ko na rin umuwi. Martha, mahal kita. Mahal na mahal kita. Parang awa mo na. Huwag mo akong iwan, Martha. Martha! Papa Dudut, hindi rin naman naging madali sa akin ang pakikipaghiwalay kay Jeric. Kahit paano ay naging espesyal siya sa akin at aaminin ko na napakilig niya rin talaga ako. Para akong bumata ng 10 taon ng mga panahon na magkarelasyon kaming dalawa. Wala siyang ibang pinaramdam sa akin kung hindi puro kilig at saya lamang. Siguro kung nakilala ko siya noong kabataan ko at pareho kami ng edad ay baka siya na ang nakatuluyan ko. Pero hindi ngayon na gusto ko na lamang mag-enjoy sa buhay na mag-isa. Hindi rin kaagad sumuko noon si Jeric, Papa Dudut. Sinubukan niya pa rin gumawa ng paraan para magkabalikan kami. Sa kabila ng ilang ulit na pagtataboy ko sa kanya, may ilang beses pa siyang pumunta sa bahay para subukan na kausapin ako. Pero hindi na ako lumalabas para harapin siya. Kinukulit niya si Lani na tulungan siyang makausap ako at may isang beses na pumunta siya sa bahay na lasing at sumisigaw sa labas. Napilitan akong lumabas para kausapin siya.
Halos sumagulhol ulit siya at nagmamakaawa na balikan ko siya. Hindi ko na rin tuloy napigilan ang sarili ko na maluha noon dahil sa awang nararamdaman ko. Hindi ko naman talaga gustong paasahin at saktan si Jeric noon. Gusto ko lamang na mag-enjoy sa buhay at maging masaya. At kahit ramdam ko kung gaano kaseryoso sa akin si Jeric ay hindi ko na siya pwedeng paasahin pa. Dahil alam ko na magkaiba kami ng pananaw sa buhay. At sa bandang huli mas masasaktan ko lamang siya. Nagigilty pa rin ako hanggang ngayon pero umaasa na mahahanap na ni Jeric ang babaeng masusuklian ng tama ang pagmamahal niya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at salamat po sa pagbibigay ng oras sa pagbabasa ng aking sulat. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Martha.
sa Barangay Love Stories. Mahirap pumili kung saan ka liligaya, lalo na kung may isang masasaktan. Pero sa bawat desisyon, may kapalit na aral na magtuturo sa atin kung paano maging totoo sa sarili. Ikaw, kabarangay, pipiliin mo ba ang taong mahal ka o ang taong mas nakakaunawa sa'yo? Dear Kale Love Story, may mga pagkakataon na sinusubok ng tadhana ang relasyong meron tayo, may biglang darating sa buhay natin na magpapagulo ng isip at nararamdaman natin at magpaparealize sa atin kung totoo bang masaya pa tayo sa buhay na meron tayo. Magandang tanghali po sa inyo at sa ating mga kabarangay na gaya ko na palaging bukas ang radyo sa ganitong oras para makinig sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nika. 27 years old ako at nagtatrabaho sa isang lending company. Sumulat ako hindi lamang para magkwento kundi para humingi na rin po ng payo. At umaasa ako kay Love Story na matutulungan ninyo ako at ng ating mga kabarangay sa kung anuman ang pinagdadaanan ko. Nagkakilala kami ng boyfriend kong si Aldrin sa dati kong pinagtatrabahuhan. Naging close kami hanggang sa maging kami na rin sa huli. Nagpatuloy ang relasyon namin kahit na magkaibang kumpanya na kami nagtatrabaho. Makalipas ang 2 taon, nagdesisyon na rin kaming magsama sa iisang bubong. Akala ko noon sapat na ang pagmamahal at pagsasama para masabing buo at panatag na ang isang relasyon. Pero darating pala ang panahon na may isang taong biglang magpapatanong sa'yo kung masaya ka pa nga ba talaga. At doon ko unti-unting naramdaman na may pagbabagong hindi ko agad kayang ipaliwanag kahit sa sarili ko. Dahil minsan, saka mo lang mapapansin na may kulang pala kapag may isang taong dumating at nagpapaalala sa'yo kung paano muling makaramdam. Nakauwi ka na pala. Oo. Ay, sa wakas. Nakauwi na rin dito sa apartment. Teka, bago tong sofa set dito sa sala. Ay, teka lang ha. Maglalabas ako ng juice at empanada. Sige lang, Han. Makaupo na nga muna dito sa sofa. Uy, lambot naman ito. Parang sarap matulog dito. Hindi ko binili yung sofa na yan para iwanan mo akong mag-isang natutulog sa kama natin sa kwarto, no? Joke lang naman yon. Siyempre, mas gusto pa rin kitang katabi sa kwarto, no? Ay, eto na nga pala yung juice at chicken empanada na merienda mo. Uy, thank you, Han. Sakto kasi nagugutom na rin ako eh. Sarap nitong empanada. Saan mo nabili ito, Han? Anong saan ko binili? Ako ang gumawa ng empanada na yan, no? Pwede nga. Aba, ayaw mo pa talagang maniwala ha? Baka gusto mong silipin yung kusina para makita mo ang mga kalat ko dun. Dahil sa paggawa ko ng mga empanada na yan. Ito namang hani ko, hindi ka mabiro. Alam ko namang ikaw lang ang makakagawa ng ganito kasarap na empanada sa buong mundo eh. Oo ha? Ay, buti, hindi ka masyadong ginabi ng uwi ngayon, Han. Oo, di na muna ako nag-overtime. Medyo traffic nga lang kanina pero mas maaga ako nakauwi ngayon kumpara kahapon, no? Bakit pala bigla mong naisip bumili ng bagong sofa para dito sa sala natin? Nakakuha kasi ako ng malaking incentive sa opisina. Sakto na nakita kong nakasale tong sofa. Tapos mukha pang sobrang komportable na upuan tsaka higaan. Kaya binili ko na.
Ano, nagustuhan mo ba? Ba, oo naman. Surprise ko yan para sa'yo. Kasi sinurprise mo ako sa oven na binili mo para sa akin nung nakaraang buwan. An, di mo naman kailangan na suklian yung mga binibigay ko para sa'yo. Alam ko naman yun. Gusto ko lang din talaga na magkaroon ng bagong sofa dito sa sala natin. Tsaka karamihan kasi sa mga gamit natin dito sa apartment, ikaw ang bumili eh. Oh, ano naman kung ako ang gumastos o bumili sa mga yon? Sinabi ko naman sa'yo dati pa, di ba? Lahat ng bibilin kong gamit, gamit mo na rin. Kasi magkasama na tayo sa iisang bahay. Mag-asawa na nga tayo halos sa mga mata ng ibang tao eh. Kasal na lang talaga ang kulang sa ating dalawa. Pakakasalan mo naman ako, di ba? Ano ba namang klaseng tanong yan? Oo, hindi lang naman ang sagot sa tanong ko eh. Tinatawanan mo pa ako. Kahit hindi mo itanong yan, alam mo naman na kung ano ang sagot. Nag-iipon lang ako ng konti at pagkatapos, pakakasalan na kitahan. At magiging totoong mag-asawa na tayo sa mga mata ng ibang tao, ng batas at ng Diyos. Kay love story, masasabi ko na responsableng tao si Aldrin. Totoo nga ang sinasabi nila na mas makikilala mo ang isang tao kapag nakasama mo na siya sa iisang bubong. At nangyari iyon sa aming dalawa. Wala akong naging pagsisisi sa bagay na yon. Kasi noong mga panahong iyon, wala siyang ibang ipinakita sa akin kundi puro kabutihan lang mula sa mga gawaing bahay na mas masipag pa siya kaysa sa akin. Hanggang sa mga gastusin na madalas ay nanggagaling sa bulsa niya. Hindi naman nagkakalayo ang sweldo naming dalawa. Pero mas gusto niya na siya ang gumagastos para sa apartment namin. Kaya lang, nagbago ang lahat mula nang ma-promote si Aldrin sa trabaho niya. Naging mainitin ang ulo niya dahil sa trabaho na madalas niyang nadadala sa apartment. At iyon ang naging dahilan ng madalas naming pagtatalo. Hanggang sa dumating sa puntong nagdesisyon muna akong umalis ng apartment at nakituloy sa bahay ng isa kong kaibigan para magpalamig ng ulo kay love story. Doon ko unti-unting nakita na hindi sapat ang kabutihan ng isang tao kapag nagsisimula ng mabago siya ng mga problemang pasan niya. Dahil habang tumatagal, mas naramdaman ko na hindi na pareho ang gaan ng pagsasama naming dalawa. At kahit pilit kong inuunawa ang pinagdadaanan ni Aldrin, unti-unti rin akong napapagod sa bigat ng sitwasyon namin. Dahil minsan, hindi isang malaking dahilan ang sumisira sa relasyon, kundi ang mga maliliit na pagbabago na unti-unting naiipon araw-araw. Teka Jenny, awat muna. Ang dami ko na yatang nainom eh. Ano naman kung maparami ka ng inom ngayong gabi? Alam mo namang mabilis akong malasing, di ba? Ayun na nga ang maganda, Mika. Kapag nalasing ka, makakalimutan mo na yung Aldrin na yun. Uy, grabe ka naman. Hindi ko naman siya gustong kalimutan eh. Kung hindi, bakit bigla kang nagyaya na gumimik at magpakalunod tayo sa alak ngayong gabi? Gusto ko lang nakalimutan yung stress sa relasyon naming dalawa. Pero hindi naman ibig sabihin na gusto ko na siyang kalimutan o kung ano pa man. Nagpapalamig lang ako ng ulo para hindi kami parehas sumabog ni Aldrin kapag nagkita at nag-usap ulit kami. Ganun na din yun. Sinasabi ko sa'yo, sa hiwalayan din matutuloy ang relasyon yung dalawa. Bakit parang minamanifest mo na maghihiwalay kami ni Aldrin? Hindi sa ganun, Mika. Nakikita ko lang talaga na hindi na kayo magkakaayos pang dalawa. Bakit mo naman nasabi yan? Naalala ko lang kasi yung madalas mong ikwento noon na medyo nawawalan ka na ng gana sa relasyon niyo. Nabisi kasi siya masyado sa trabaho niya, tsaka nawala na halos ng oras para sa akin. Alam mo naman kung gaano ako kaklingi na tao, diba? At gusto ko na palaging may oras sa akin yung boyfriend ko. Magkasama nga kami sa bahay pero halos hindi ko na siya nararamdaman. Bakit hindi mo pa siya hiwalayan? Kung may problema ka na pala sa kanya. Hindi naman ganun kadali yun eh. Lalo na at nagsasama na kami sa iisang bahay.
Tsaka wala pa naman talaga yan sa isip ko. Sa ngayon, gusto ko lang talagang magpalamig ng ulo. Kaya umalis muna ako sa apartment namin. Para kapag nag-usap na ulit kami ni Aldrin, mas maayos na tsaka wala nang sigawan. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Pero Mika, alam mo, may napansin ako. Ano naman yun? You know, yung pogi dun sa kabilang table. Kanina pa tingin ang tingin sa'yo. Ha? Baka naman hindi ako yung tinitingnan niya. Naku, sure ako, 100%. Malapit ka na nga matunaw sa kakatitig niyo sa'yo. Masyado ka lang malisyosa kaya kung ano-anong napapansin mo. Alam mo, mabuti pa... Mika! O ano? Kakagulat ka naman. Bigla-bigla ka nalang tumitili halos dyan. Papalapit na si Pogi dito sa table natin! Hi girls. Iniwan na kasi ako ng mga kasama ko eh. Okay lang ba kung makashare muna ako ng table sa inyo? Don't worry, harmless ako. Kahit hindi ka pa harmless, welcome ka dito sa table namin. Jenny! Charot lang! I'm Jenny nga pala. And you are? Justin. Nice meeting you, Justin. Nice meeting you din, Jenny. What about you, miss? Okay lang ba na malaman ko rin ang pangalan mo? Mika. It's Mika. Nice meeting you, Mika. Kuha lang ako ng drinks, ha? Maiwan ko muna kayo. Jenny! Okay lang yan, Mika. Harmless naman daw tong si Justin, kaya siya na munang bahala sa'yo. Diba, Justin? Oo, ako na munang bahala sa kanya. Maingat naman ako pagdating sa babae kaya wala kang dapat na alalahanin sa akin. Kay Love Story, kagaya ng sabi ko kanina, maayos namang nakarelasyon si Aldrin. Wala akong marereklamo sa kanya dahil ginagawa niya ang lahat para sa akin at sa relasyon namin. Palagi siyang naglalaan ng oras para kahit paano ay makapag-date kami. Kahit isang beses sa isang linggo, ginagawa niya yon. Ang sabi pa nga niya noon, hindi porke magkasama na kami sa bahay, ay hindi na kami gagawa ng ibang magagandang memories sa labas. May pagka-outgoing pa naman siyang tao at siya palagi ang nagyayaya na puntahan namin ang mga lugar na hindi pa naming napupuntahan pareho. Nagsimula lang talagang magbago ang lahat nang ma-promote siya sa trabaho. Hindi na kami masyadong lumalabas para mag-date. Late na rin siyang umuuwi ng apartment dahil sa mga overtime niya at madalas mainit ang ulo niya kapag magkasama kaming dalawa. Dinadala rin kasi niya hanggang sa apartment ang mga trabaho niya. Buti sana kung trabaho lang. Pero pati stress ay nadadala niya. At iyon ang naging dahilan para magsimulang tumabang ang relasyon naming dalawa kay Love Story. Bagay na labis kong ikinalungkot. Doon ko unti-unting naramdaman na kahit maayos ang isang tao, pwede pa ring magbago ang bigat ng isang relasyon. Dahil habang dumarami ang pagod at pressure sa paligid namin, unti-unti ring nabawasan ang dating saya sa pagitan naming dalawa. At kahit pilit kong inintindi ang sitwasyon ni Aldrin, hindi ko maikaila na nasasaktan na rin ako sa mga pagbabagong nangyayari sa amin. Dahil minsan, hindi mo agad mapapansin na lumalayo na pala ang loob ninyong dalawa hanggang sa maramdaman mo na lang na hindi na katulad ng dati ang lahat. Barangay Love Stories. Kay Love Story, madali talaga akong malasing pero hindi ako agad nagiging komportable sa isang tao. Pero noong gabing nakilala ko si Justin, parang may kakaiba sa kanya. May kung anong dahilan kung bakit naging magaan ang loob ko habang magkausap kaming dalawa. Kaya hindi ko na napansin na napaparami na pala ang inom ko ng alak noon. Siguro kasi ng mga oras na iyon, nagsimula nang lumabas ang stress sa relasyon namin ni Aldrin na matagal ko nang kinikimkim sa dibdib ko. Hindi ko nga napansin na umiiyak na pala ako habang nagkukwento kay Justin. Basta ang naramdaman ko na lang, parang lumulutang ako. Pero gumagaan naman ang pakiramdam ko. Ganon talaga siguro kapag nailalabas mo na ang bigat at sama ng loob na matagal mong dinadala. Kahit paano, nakakahinga ka rin,
ng maluwag, Kale Love Story. Pagkatapos noon, naaalala ko na niyaya ko pa si Justin na sumayaw kasi gusto ko talagang i-enjoy ang mga oras na yon. Iyong mga oras na alam kong para sa sarili ko, Kale Love Story. At sa gabing iyon, hindi ko pa alam na may mabubuksan palang bagong damdamin sa loob ko. Dahil habang mas gumagaan ang pakiramdam ko sa piling ni Justin, mas lalo ko ring napapansin ang lungkot na matagal ko nang dinadala. At doon ko unti-unting naisip na baka may mga bagay na matagal ko nang kinukulang kahit hindi ko pa noon kayang aminin sa sarili ko. Dahil minsan may isang taong dumarating, hindi para guluhin ka lang kundi para iparamdam kung ano ang matagal mo nang hindi nararanasan. Grabe, sobrang sakit ng ulo ko. Ano bang ginawa ko kagabi at ganito kasakit ng ulo ko? Teka, nasan ako? Bakit wala akong damit at kumot lang ang nakabalot sa katawan ko? Nasaan ang bag ko? Nasaan ang cellphone ko? Oh, mabuti naman at gising ka na, Mika. Ikaw? Anong nangyari kagabi? Wala kang naaalala sa nangyari kagabi? Magtatanong ba ako kung may naaalala ko? Nasaan ba ako? Nandito ka sa kondo ko. Kondo mo? Bakit mo ako dinala rito? Mika, relax. Mabuti pa kumain ka muna. Eto, may dala akong tray ng pagkain, kape at gamot para sa'yo. Sigurado kasi ako na masakit ang ulo mo dahil sa hangover. Sabihin mo nga sa akin, bakit mo ako dinala dito at anong ginawa mo sa akin? Ha? Ilalagay ko muna tong tray ng pagkain dito sa lamesa, ha? Okay. Bago mo ako pag-isipan ng masama, gusto ko lang sabihin sa'yo na kusa kang sumama sa akin dito. Ako? Kusang sumama sa'yo dito sa kondo mo? Oo, kahit tawagan mo pa yung kaibigan mong si Jenny. Nagaya na nga siyang umuwi kayo kagabi, kaya lang ang sabi mo, gusto mo pang uminom ng alak kasama ko. Sinabi ko yun. Oo, kaya inihabilin ka na lang niya sa akin. Pagkatapos, nung sobrang lasing ka na talaga at halos hindi ka na makatayo, hiningi ko na sa'yo ang address mo para maihatid na kita pa uwi sa inyo. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit nandito ako ngayon sa kondo mo? Kasi ang sabi mo, ayaw mong umuwi sa bahay ng kaibigan mo. At ayaw mo rin naman na ihatid kita sa apartment yun ng boyfriend mo. Tapos tinanong kita kung saan mo gustong magpahinga. Ang sabi mo, dalhin na lang kita sa place ko. Kaya dinala mo ako dito para masamantala mo ang kalasingan ko, ha? Mika, ikaw ang unang humalik sa akin pagpasok pa lang natin ng kondo ko. Wala akong balak na masama sa'yo. Ang gusto ko lang makapagpahinga ka saglit dito sa place ko hanggang sa maging okay ka na. Kaya lang, naging mapusok ka, Mika. Hinalikan mo ako at pagkatapos, sinimulan mo na. Alam mo, tama na. Ayoko nang marinig yung tungkol sa mga yan. Kailangan ko na rin umalis. Nasaan ba yung mga gamit ko? Nandito sa may upuan. Inayos at tinupi ko na nga kasi kung saan-saan mo na lang hinagis yung mga yan kagabi. Justin, pwede bang lumabas ka muna para makapagbihis na ako? Kung okay lang naman sa'yo. Oo naman, ayos lang. Iwan muna kita dito para makapag-ayos ka na ng sarili mo. Pero inumin mo na rin yung gamot na nandyan sa tray para mawala ka agad yung sakit ng ulo mo, ha? Kale Love Story, hindi ako makapaniwala sa nagawa ko noong gabing iyon. Ang gusto ko lang naman ay magwalwal saglit, magpakalunod sa alak at makalimot sa stress sa relasyon namin ni Aldrin. Pero wala sa plano ko ang makipagkilala at lalo na ang makipag one night sa ibang lalaki. Kaya sobrang gulo ng isip ko noong mga oras na iyon. Nang makaalis ako sa kondo ni Justin, tinawagan ko kaagad si Jenny at kinumpirma niya na totoo ang mga sinabi ni Justin. Ilang beses daw niya akong niyayang umuwi na kami pero ayaw ko pa raw. Kaya iniwan na niya ako kay Justin. Doon ko ring unti-unting naalala ang ilang parte ng sinabi ni Justin. Na ako mismo ang unang humalik sa kanya at naging mapusok ako noong gabing iyon. Lumipas ang isang linggo at nagdesisyon na akong umuwi sa apartment namin ni Aldrin. Nag-usap kami ng masinsinan at noong araw na iyon nag-aayos din kaming dalawa, Kale Love Story.
Pero kahit nagkaayos kami, hindi pa rin mawala sa isip ko ang nangyari noong gabing iyon. Dahil alam kong may nagbago na sa loob ko. Kahit pilit kong ibinabalik sa dati ang lahat. At habang sinusubukan kong ayusin ang relasyon namin ni Aldrin, mas lalo ko ring nararamdaman ang bigat ng sekreto na dala ko. Dahil minsan, kahit pilitin mong itama ang lahat, may mga desisyon na hindi na mababawi at patuloy kang hahabulin sa konsensya mo. Oh, Han! Nang aga mo namang nakauwi. Nauna ka pa sa akin ngayon dito sa apartment. Natapos ko kasi ng maaga ang trabaho ko kanina eh. Adobo ba yung naaamoy ko? Oh, niluto ko yung paborito mong chicken pork adobo. Ay, wow! Talaga? Namiss ko yan, ha? Sakto nga ang uwi mo kasi kakatapos ko lang ding magluto eh. Upo ka na dito para makakain na tayo. Sige. Ito na ang paborito mong chicken pork adobo. Yun, oh. Paglalagay na kita sa plato mo ah. Sige. Yan. Tikman mo na, Han. Sige, Han. The best pa rin talaga yung luto mo. Sira na naman ang diet ko ngayong gabi. Di ba naman kailangan mag-diet kasi sobrang sexy mo pa rin sa paningin ko. Bolero ka talaga kahit kailan. Kahit kailan hindi kita binola ha. Lahat ng sinasabi ko sa'yo, totoo yun, Han. Oh, ito pang kanin oh. Thank you, Han, ha? Ay, oo nga pala. Holiday na next week. Saan mo gustong pumunta? Sakto, anniversary natin yun. Sa malapit na lang siguro, Han. Kahit mag 2 days staycation na lang tayo. Bakit 2 days lang? Naka-long weekend tayo pareho, di ba? Eh wala kasi kaming long weekend eh. Cancelled yung dapat na vacation leave namin next week dahil may mga report kami na kailangan tapusin. Pero triple pay naman yun kaya okay na rin. Hindi yun okay. Kasi ngayon lang tayo hindi makakapag out of town sa anniversary natin. Eh, pasensya na talaga, Han. Pero makakabawi naman ako next month. Pwede na ulit kaming makapag-vacation leave nun. Sana nga. O siya, kain na lang tayo. Baka mawalan pa ng lasa tong niluto mong adobo. Ay, ang tagal naman ni Jenny. Kanina pa ako naghihintay sa kanya dito sa coffee shop eh. Mika? Justin? Sabi na ikaw yan eh. Sinong hinihintay mo? Boyfriend mo ba? Hindi. Si Jenny. May usapan kasi kaming magkikita kami ngayon dito sa coffee shop. Ang tagal nga niya eh. Okay lang ba kung makashare muna ako ng table habang hinihintay mo siya? Oo naman. Thank you. Oh, kumusta ka naman? Ayos lang. Ikaw, kumusta ka? Ayos lang din. So, nagkaayos na kayo ng boyfriend mo? Oo. Doon na rin ulit ako nag-i-stay sa apartment namin. Mabuti naman kung ganun. Mika, sorry dun sa nangyari sa atin last time ha. Alam mo, na-realize ko na tama ka sa sinabi mo. Parang nasamantala ko nga yung kalasingan mo nun. Dapat hindi ko hinayaan na madala ako sa ginawa mo kasi lasing ka lang naman ng mga oras na yun. Ayos lang yun. May kasalanan din naman ako eh. Dapat hindi ako uminom ng marami at nagpakalasing kasi hindi ko talaga nakokontrol ang sarili ko. Kaya pasensya na rin kung nagkalat pa ako sa kondo mo. Hindi ka naman nagkalat doon. Umalis ka pa nga kaagad pagkatapos mong magbihis eh. Sa totoo lang, Justin, nahihiya ako sa ginawa ko kaya umalis na lang kaagad ako nun. Pero thank you pa rin kasi inasikaso mo ako hanggang sa umagang yun. K-Love Story, naramdaman ko ulit ang gaan ng pakiramdam ko dahil sa pag-uusap namin ni Justin noong mga oras na yon. Sa totoo lang, pagkatapos ng huli naming pagkikita, may mga oras na hinahanap-hanap ko siya.
Hindi ko lang ine-entertain ang nararamdaman kong yon kasi alam kong mali talaga. Pero sa muli naming pagkikita, parang bumalik ang lahat ng pananabik na nararamdaman ko para sa kanya. Sakto pa na hindi ako sinipot ni Jenny ng araw na iyon. Kaya mas humaba ang oras ng pag-uusap namin ni Justin. Marami kaming napagkwentuhan kasama na ang tungkol sa relasyon namin ni Aldrin. Naalala niya raw kasi ang pag-iyak ko noong gabing magkasama kaming dalawa. Nararamdaman niya raw ang pagod at stress ko ng mga oras na iyon. Akala nga raw niya tuluyan na akong makikipaghiwalay kay Aldrin. Pero sinabi ko na ayoko ring basta tapusin ang ilang taon naming relasyon. Naging madalas noon ang pagkikita at pag-uusap namin ni Justin kay love story. Hindi na lang tungkol sa relasyon namin ni Aldrin ang mga napag-uusapan naming dalawa. Minsan, kung ano-ano na lang din ang topic namin, kahit mga random na bagay na wala namang kwenta. Nang mga panahong iyon, naging mas busy naman si Aldrin sa trabaho. Kaya mas madalas ko pang kausap si Justin. Mas marami pa akong oras sa kanya kahit si Aldrin ang kasama ko sa bahay. Minsan nga pinupuntahan pa ako ni Justin sa opisina. Niyayaya niya akong magkape bago ako umuwi. Sa kanya ko rin na ikukwento ang mga stress ko sa trabaho. Doon ko nagsimulang maramdaman na unti-unti nang nagkakaroon ng espasyo si Justin sa puso ko. Sa maniwala kayo at sa hindi, sobrang pinipigilan ko iyon. Kaya lang nagsimula nang maibigay sa akin ni Justin ang mga bagay na hindi na naibibigay sa akin ni Aldrin noon, ang atensyon, ang pag-aalaga, at ang oras niya kay love story. At doon ko na lalong naramdaman na may mga damdaming hindi ko na kayang itanggi kahit pilit ko pang pigilan. Dahil habang mas napapalapit ako kay Justin, mas lalo ko ring nakikita ang kakulangan sa relasyong merong kami ni Aldrin. Hindi ko man gustong aminin agad, unti-unti nang nahahati ang puso ko sa pagitan ng tama at ng nararamdaman ko. Dahil minsan, doon ka pinaka naliligaw. Sa taong nagbibigay ng mga bagay na matagal mo nang hinihintay pero hindi mo dapat hanapin sa iba. Finally, nakapag-date din ulit tayo, Han. Oo nga eh. Akala ko hindi ka na magkakaroon ng oras ulit para sa akin. Sabi ko naman sa'yo, babawi ako. Bumibelo lang talaga ako. Naiintindihan ko naman kasi mag-iisang taon ka palang halos sa bagong posisyon mo sa opisina. Salamat sa pag-intindi palagi sa akin, Han, ha. Alam ko na ikaw yung pinaka nahirapan kasi madalas sinasalo mo yung init ng ulo ko eh. Pero sana wag mong kalimutan na ginagawa ko lahat to para sa future nating dalawa, ha. Konti na lang. Pwede na nating malipatan yung hinuhulugan kong bahay. Tsaka makakakuha na rin tayo ng kotse kaya masusundo at maihatid na rin kita sa trabaho mo. Sabi ko naman sa'yo, tutulungan na kita sa pagbabayad sa mga yan para hindi ka na nahihirapang mag-budget. Hindi na kailangan kasi kaya ko namang hulugan lahat eh. Mas kailangan ko na lawakan mo yung pag-unawa mo sa akin. Sa mga ginagawa ko sa trabaho ko, mas kailangan kita sa tabi ko. Kahit kailan, hindi ako nawala sa tabi mo, Han. Alam ko, kaya malaki ang pasasalamat ko sa'yo kasi hindi ka napagod sa akin. Kaya nga gusto ko sana na ibigay sa'yo to. Anong laman ng maliit na kahon na yan? Buksan mo para malaman mo. Sige. Han, para sa nang singsing na to? Han, gusto ko magsimula tayo ulit. But this time, gusto ko ibang level naman. Mika, will you marry me? Oo. Siyempre, oo. I will. I will marry you, Aldrin.
Bakit ang lalim naman ang buntong hininga mo? Tapos, kanina mo pa tinitingnan yung engagement ring mo. Wala lang. Wala lang, pero kanina ka pa napapatulala dyan. Magkwento ka na, dali. Makikinig ako. Anong chika yan, girl, ha? Wala naman akong chika, Jenny. Pwede nga. Oo nga. Okay lang naman ako. Okay. Sige, sabi mo eh. Ako na lang ang magtatanong para may pagchikahan tayo. Bakit parang hindi ka masaya na ikakasal ka na? Ha? Bakit mo naman natanong yan? Halata kasi sa mukha mo habang nakatitig ka dyan sa engagement ring mo. Tsaka, hanggang ngayon nga hindi mo pa rin pinopost o di kaya sinostory man lang sa social media yan eh. Kaya aminin mo na sa akin, may gumugulo talaga ngayon sa isipan mo, no, Mika? Sige na nga. Sasabihin ko na ang totoo. Jenny, para kasing hindi na ako sigurado kung gusto ko pa ba talagang magpakasal kay Aldrin eh. Ayan na nga bang sinasabi ko? Matagal ko nang nararamdaman yan. So, nahuli mo na ba siyang may ibang babae kaya ayaw mo nang ituloy ang kasal? Walang ganyan, Jenny. Kahit kailan, hindi ako niloko o sinaktan ni Aldrin. Ah, okay. Bakit biglang nagbagong isip mo? Hindi ko na kasi nakikita yung sarili ko na siya yung kasama ko habang buhay eh. Pakiramdam ko kasi hindi niya na ako maaalagaan ng maayos. Masyado siyang focus sa trabaho. Oo, alam ko na para sa aming dalawa din yun. Para sa akin o sa future namin. Pero hindi lang naman kasi yun ang kailangan eh. Kailangan ko rin ng presence ni Aldrin sa buhay ko. Gusto kong maramdaman na nakafocus siya sa akin at hindi lang sa future naming dalawa. K-love story sa ilang taon na relasyon namin ni Aldrin, never siyang gumawa ng kahit anong bagay para saktan ako. Naging faithful siya sa akin. Kaya lang, nang mas makilala ko siya, na-realize ko na marami rin pala kaming pagkakaiba. May mga katangian siya na hindi ko alam kung gugustuhin ko bang makasama habang buhay. Dumagdag pa ang presensya ni Justin sa buhay ko. Si Justin naman ang nagbibigay ng oras na hinahanap ko mula kay Aldrin. Pero mula nang tanggapin ko ang alok na pagpapakasal ni Aldrin sa akin, naisip ko na kailangan ko nang itama ang lahat sa buhay ko. Hindi pwedeng magpatuloy pa ang kung anumang nararamdaman ko para kay Justin. Ayoko nang patuloy na magkasala sa relasyon namin ni Aldrin. Kaya naman nagdesisyon akong simulang iwasan si Justin, Kale love story. Pero kahit pilit kong inilalayo ang sarili ko kay Justin, alam kong hindi ganoon kadaling putulin ang damdaming nabuo sa pagitan namin. Dahil habang pinipili kong ayusin ang dapat kong panagutan, mas lalo ko ring nararamdaman kung gaano ako nalilito sa totoong gusto ng puso ko. Alam kong kailangan kong gawin ang tama, pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na ako masasaktan sa pagpiling iyon. Dahil minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay hindi kung sino ang mahal mo, kundi kung sino ang pipiliin mong panindigan. Napatawag ka? Itatanong ko lang kung pauwi ka na. Oo, kakalabas ko lang ng opisina namin. Bakit? Malilate kasi ako nang uwi sa apartment eh. May meeting pa ako ng 7 o'clock mamaya. Ganun ba? Pasensya ka na ha. Hindi kita masasabayan na mag-dinner. Ayos lang yun, Han. Nag-order na nga rin pala ako ng food para sa dinner mo. Pinakiusapan ko na lang yung kapitbahay na i-receive yung order kapag wala ka pa. Thank you, Han. Pero dapat hindi mo na ginawa yun. Pwede naman akong bumili ng pagkain bago ako umuwi eh. Pambawi ko man lang kasi ang sabi ko, sabay tayo magdi-dinner ngayon, di ba? Han, kailangan ko na rin bumalik sa loob ha. Tatawagan na lang ulit kita mamaya. Bye, I love you. Sige, Han, I love... Binaba na pala niya. Ay, makapunta na nga sa may waiting shed para makasakay na ako ng taxi. Mika,
Justin, anong ginagawa mo rito? Wala naman tayong usapan na magkikita tayo ngayon eh. Wala nga pero gusto kasi kitang makita kaya pinuntahan kita dito. Bakit? May problema ba? Kung meron, tinext mo na lang sana ako kaya tinawagan mo na lang ako. Mika, bakit mo ba ako iniiwasan? Ha? Saan naman galing yan? Hindi kita iniiwasan, Justin. Kung hindi, bakit hindi mo na sinasagot ang mga text o tawag ko? Naging busy lang ako sa trabaho. Yun lang yun. Mika, may problema ba tayo? Ano bang sinasabi mo? Wala naman tayong problema, Justin. At wala tayong dapat na maging problema. Talaga? Wala? Wala kang gustong sabihin? Hindi mo ipapaliwanag kung bakit mo ako iniiwasan? Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Kailangan ko nang umuwi. Mika, sandali. Bitiwan mo nga ako! Mag-usap nga kasi muna tayo. Huwag mo akong talikuran. Mahirap pa talagang intindihin na wala tayong dapat na pag-usapan, Justin. Gusto kita at alam kong gusto mo rin ako kaya mo ako iniiwasan. Justin, ikakasal na ako. Alam ko, sinabi sa akin ni Jenny. Pero hindi mo naman na siya mahal, di ba? Mika, aminin mo na yung totoo. Gusto mo na rin ako at ayaw mo nang magpakasal kay Aldrin. Gusto mong malaman yung totoo? Sige, aaminin ko na. Nalilito na ako sa nararamdaman ko ngayon. Litong-lito na ako kasi pakiramdam ko, may nararamdaman na ako sa iyo, Justin. Ayun naman pala eh. Bakit hindi mo na lang hiwalayan si Aldrin? Hindi ganun kadali yun. Bakit nga? Ako naman na yung gusto mo, di ba? Kaya iwanan mo na yung lalaking yon, Mika. Iwanan mo na siya. Para sa akin. Gulong-gulo ang isip ko noon, Kale love story. Pero syempre, hindi ko hiniwalayan ang boyfriend ko. Ayokong basta na lamang itapon ang ilang taon naming relasyon. Si Aldrin ay isang very responsible partner at good provider din. Sadyang hindi lang siya perpekto at may kaunting pagkukulang. Iyong pagkukulang na natagpuan ko kay Justin. Sa totoo lang kasi, mas napupunan niya ang emotional needs na kailangan ko. Parang hindi ko na kailangang magkwento sa kanya o sabihin kung ano man ang problema ko. Nababasa na niya kaagad kung ano ang nasa isip at nararamdaman ko. Kaya nga, mabilis na nahulog ang loob ko sa kanya. Kasi nakita ko na mas naiintindihan niya ako. Hanggang ngayon, naguguluhan pa rin ako kay love story. Patuloy si Aldrin sa pagpaplano ng kasal naming dalawa. At si Justin naman, patuloy ding naghihintay at umaasa na hiwalayan ko na si Aldrin para sa kanya. Ayokong gumawa ng desisyon na sobra kong pagsisisihan sa bandang huli. Hindi ko rin alam kung paano pipili sa kanilang dalawa. Dahil alam ko na may isang masasaktan sa desisyong gagawin ko. Hanggang dito na lamang muna ang sulat ko. At sana ay makarinig o makabasa ako ng mga komento mula sa ating mga kabarangay na makakatulong sa pinagdaraanan ko. Ang inyong kapuso at kabarangay, Mika. At habang mas lalo akong naiipit sa pagitan nilang dalawa, mas lalo ko ring nararamdaman kung gaano kabigat ang sitwasyong kinasasadlakan ko. Dahil pareho silang may lugar sa puso ko. Pero alam kong hindi pwedeng manatili akong ganito habang buhay. Kailangan kong mamili kahit alam kong may isang masasaktan sa huli. Dahil minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay iyong pipiliin mo kung sino ang mamahalin mo at kung sino ang kailangan mong bitawan.